dili pa gani sigurado kung madayon ang pinakaunang Bangsamoro parliamentary elections karong tuiga. Aduna nay gagamit ani para sa modus. Unom ang giaresto sa NBI, human sila ng offer og posisyon sa BARM Parliament. Ang baylo para ani kay dako sad, moabot og 8 million pesos each. Ang ingon aning mga kawatan, si First Lady Liza Araneta Marcos kuno ang moareglo sa appointment. Ang tinuoran, gischedule na kuno dapat gahapon ang oath-taking para aning mga matintal sa trap. Samtang ang Malacañang nagpagawas og certification nga wala sila'y koneksyon atong mga gidakop. Mga bay, mangutana na lang jud tabahin aning istoryahan no kang former Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadatu. Sir, mayong hapon. Sir, kadungog ka nako? Yes, pakadungog ko. Sige. May hapon, sige. Mayong hapon po sa mga tagapakinig ninyo sa 1PH. Sir, kanus og giunsa man pag-coordinate og pag-communicate ba sa mga kawatan nimo? Yes, Chiki. Una-una, tumawag sa akin yung si Dayan Dagohoy. At nung tumawag sa akin, may pinipenta daw allegedly na mga positions, especially doon sa MP ng BARM, member ng Parliament na 28 million. Sabi niya, baka gusto mo. Sabi ko, tingnan natin, baka pwede doon sa anak ko. So, sabi niya, sige. Pero sabi ko, baka pwede namang 5 million lang. Kasi anak ko naman yung ipapa-appoint ko. Sabi niya, sige, tanungin ko muna. Bigyan mo ko sabi ng mga isang araw, balikan lang kita. So, binalikan niya ako. Ang sinabi niya sa akin, hanggang 1 million lang ang bawat. Sabi ko, okay na yon. Sabi niya, baka gusto mo ng dalawa. Sabi ko, yung pamangkin ko. Oo, pwede. Baka pwede rin sabi ko, mabawasan yun sa pamangkin ko. Sabi niya, hindi pwede. 8 million, sabi niya. Bali 15 million lahat. Sabi niya. Oo. O sir, giunsa man sad ni sila pagdakop, kinsa man kunoy naa sa likod ani, unya, ngano man sad kunong ila ning gibuhat? Nung December 29, nakipag-coordinate na ako kay Judge sa NBI, kay Judge Director Santiago, naki-coordinate din ako sa opisina ni Special Assistant to the President kay Anton Nagdameo para isangguni itong mga scammers ito. Kasi alam ko na rin na talagang scammer ito eh. Kasi doon pa lang kapag papabayad, pagbibenta ng 8 million kada member ng Parliament ay hindi na maayos yun. At alam naman natin, ang First Lady, Liza Marcos, at kay E.F. Bersamen, pati na rin kay Presidente, wala akong nagbibenta ng gano'n. Hindi nila binibenta yung mga positions na yan. Oo. So, nung nakipag-ugnayan ako sa NBI, agad-agad, kinating itong mga tao na to at tuloy-tuloy naman yung communication ko sa kanila. Hindi ako nagpapahalata na talagang pinakasing ko na to sila. Pinaalam ko na mga identities ng mga tao na to. Sir, sa karon pa murag dili pa sigurado no ang BARM parliamentary elections. Human gipasa sa Kamara ang postponement ani katong 2026. Pero pursigido sad ang COMELEC nga ipadayon ang mga preparation kay wa pa man giratipika ang suspension. Ang pangutana nako sir, base sa imong obserbasyon ba, unsa may sentiment ron sa BARM? Unya, kung ikaw sa pangutanon, pabor ba ka sa postponement or mas ganahan kag ipadayon na lang jud ang parliamentary elections dungan sa midterm polls karong tuiga? Noong 18th Congress, ako yung nag-sponsor or author nung sa Congress sa postponement or extension of their term of office. Nung nasa Congress ako yun. Tapos, happy tayo na pagbigyan tayo, na-extend yung kanilang term of office. Sa ngayon, inaalam ko lahat at nung panahon na na-extend ito, maraming undeliverable. Maraming sa site ng gobyerno na hindi pa natapos i-deliver sa kung ano yung napag-usapan. So with the MILF also, marami ding hindi pa rin ilang sa ilatag at kailangan to kung pwede i-reset sana
at para matutukan kung anong man yung mga unfinished na promise ng gobyerno at promise ng MLM. Ako naman masaya ako, Chiki, na nakita ko itong resulta ng pag-uusap ng gobyerno natin at ng rebel group or dito sa MLM, dating mga rebelde, dahil nagkaroon ng mapayapang sitwasyon sa amin, especially the entire area of Bar. Alam mo kasi, Chiki, pagka hindi nagkaganon, hindi natupad yung mga, hindi nagkaroon ng magandang pag-uusap sa gobyerno at itong sa grupo ng MILF, alam naman natin kung ano yung naguluhang resulta ng mga ito. So, ang pinaprotektahan natin lagi, Chiki, yung mga kabataan, yung mga populace na they will comfortably live in their places within the farm, kung magkaroon talaga ng magandang pag-uusap ang gobyerno at ng itong MLF side. Daghan kayong salamat sa imong oras, sir, ha? Kana mga bay si former Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadato.